Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, nako ito mga kababayan, pag-usapan ho natin etong si Aimee Mangusin. Aimee Mangusin. Si si Aimee Duterte. Si Aimee Marcos na kamukha ho ni Francis Leo Marcos. Palakpakan natin. Baka magreklamo ka pa niyan, Ma'am Aimee, ha? Ang ganda ng introduction ko sa'yo. Alam naman ho natin, itong si Aimee ang dami kasing pangalan nito eh. Aimee Mangusin, Aimee Duterte, Aimee Marcos. Aimee Lacson pa raw eh, sabi. Bahala na kayo ha, si Ma'am Aimee. Si Ma'am Aimee, kasi alam naman natin, ano na ito, hindi na ho miyembro ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Yung grupo or yung mga senatorial candidate, mga ini-endorso ho ni Pangulong Bongbong Marcos, Luzon, Visayas, Mindanao. Alam naman na ho nating hindi na ho miyembro ng alyansa ito. Ito na po na ho sa basurahan. Alam naman ho natin mga kababayan, ano na to, although walang grupo, although wala na ho itong grupo, ay ang nag-endorso kasi sa kanya, kasi desperado na to eh. Kasi mga kababayan, Abril ngayon, di ba? Ang botohan ho, Mayo 12. Lahat ho ng politiko na nangangampanya ngayon, mapa-local, mapa-national, titigil ho sila ng pangangampanya, adjust ho ng Mayo. Adjust ng Mayo. So, anong petsa na ba ngayon? Abril 24. So, ilang araw na lang. Ano na ho ito, paranoid na ho sa kanyang pangangampanya kasi ho, yung pangalan niya ho, hindi na ho makita-kita sa mga survey. Wala na. Sino ba dapat ang masisi niyan? DD shit? Mga loyalista, grupo ni Pangulong Bongbong? Wala. Walang ibang pwedeng masisi rito kundi ang sarili mo. Kumbaga, sabi nga nila, may tinatawag na biktima ka ng sarili mong krimen. Lumalabas ho kasi mga kababayan, itong si Aimee Mangusin or si Aimee Duterte, hindi na ho alam kung anong style, anong propaganda, anong plano para manalo pa ito, para iboto siya ng taong bayan. Wala na eh. Walang tiwala sa kanyang mga DD shit. Pati ito si si Sal Panelo, sorry kamukha kasi. Si Sal Panelo, walang tiwala sa kanya. Lokohin daw ang lelang nito, sabi niya. Especially naman ang mga loyalista, mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos, wala na rin tiwala sa kanya. Kasi nga, hindi mo lang pinagtatanggol yung kapatid niya, si PBBM. Dito sa pamilya Duterte, hinahayaan lang murahin, tawagin ng bangag, adik, minumura, niyuyurakan, sinisira, hinahayaan lang. Kaya wala nang makukuhang boto ito. Although may boboto pa rin naman dyan, posible namang zero. Meron, pero yung boto na yun, hindi na makaka-earn yun ng malaking boto para manalo siya sa darating eleksyon, darating botohan. Wala na eh. Kumbaga, patapon na yung karir nito. Basura na eh. Una, nagpa-endorso sa nanay niya, kay dating First Lady Imelda Marcos. Siyempre, pag nagpa-endorso ka doon, ang hinihikayat mo, mga loyalista, mga taga-suporta ni PBBM. Kasi nanay din ni PBBM yan, di ba? So, wave natin yun. Wala na yun. Siguradong wala ka pa rin makukuha ang boto. Nagpa-endorso kay Robin Padilla. Wala na rin yun. Kasi akala niya siguro, yung mga nagtiwala, mga nauto ni Robin noong 2019, akala niya siguro, buo pa yung milyong-milyong boto na bumoto kay Robin. Akala siguro ni Aimee Marcos, buo pa yun, buhay pa yun. Kaya akala niya yun ang boboto sa kanya. Wala na rin. Kasi yung karir ni Robin Padilla bilang senador, parang spaghetti pababa.
2019, 20, 21, 22. Pag ganun eh. Wala na eh. Ah. Wala na ito eh. Ante, 2022 naging senador si Robin pala. 22, 23, 24. Wala na, pababa. Spaghetti pababa. Huli, pinakahuling alas ho ni BP ni Amy Mangusin, ni Amy Duterte. Huling alas niya, nagpa-endorse siya kay BP Inday Sara Duterte. Kay Pusit. Sinasabi pang araw, kapalit daw ito ng ginawang paghearing ni Amy Mangusin doon sa Senate kung saan iniimbestigahan kung papaano or may nalabagbang batas sa pag-aresto kay Digong. Yung bago siya dinala sa dahig, bago siya itapon doon. Kapalit daw yan daw ang kabayaran, yan daw ang usap-usapan sa mainstream media, social media. Yung ginawang pag-endorse ni BP Inday Sara Duterte kay Amy Marcos, kapalit daw yun sa ginawang pag-hearing ni Amy Marcos. Ito mga kababayan, napansin ko lang, nangangampanya siya sa isang lugar, halos wala nang sumasalubong. Siguro, itong mga taong ito, update sa mainstream media, update sa social media, o sabihin na natin hindi update sa social media, sa mainstream media. Yung mga nangyayari sa social media, yun din ang binabalita ng mainstream media. Siguro, aware sila na itong si Amy Mangusin, si Amy Duterte, aware sila na hindi ho pinagtatanggol si Pangulong Bongbong Marcos over family Duterte. Minumura, niyuyurakan, sinasabihan ng bangag, drug addict, hindi niya pinagtatanggol na turingang kapatid. Siguro itong mga ito nasasaktan dahil nagmamahal sa pamilya Marcos, nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos, wala na hong kakulay-kulay yung ginagawang pangangampanya ni Amy Marcos. Halos wala nang sumasalubong, kulang na nga lang, parang pinagduduldulan niya na yung sarili niya eh. Wala na eh. Kumbaga pag tinitignan mo, walang sabik yung tao, parang... So nakakahiya mga kababayan, isipin mo, miyembro ka ng mga Marcos, ganyan yung approach sa'yo ng tao, dapat pinagkakaguluhan ka dyan. Isipin mo, ang dami mong karakter. Amy Marcos, Amy Duterte, Amy Mangusin, Amy Lacson pa daw. Ang dami mong karakter pero ganyan lang yung approach sa'yo ng mga tao. Parang patay na buhay yung tingnan nyo mga kababayan, tingnan nyo, ano yan? Siya lumalapit sa mga tao, wala man lang ka, Kasi mga kababayan, kung talagang sabi kang tao sa'yo, unang gaganyan sa'yo yan, magpapapansin sa'yo yan, di ba? Kung hindi pa iabot ang kamay niya, kung hindi pa iabot yung kamay niya, iduldulan yung kamay niya sa tao, hindi pa siya kakamayan eh. Ang tabang no? Parang meron pa rito mga kababayan, magugulat kayo. Ito po, nakasakay siya sa sasakyan niya. Love, diba? Love na love ng Luca Business. May mga tao. Sa Amy at Mama Gina. Good morning po sa ating lahat. Good morning, good morning. Ano yan? Alaka. Good morning sa ating lahat. Sa ibang kaunang timon, wapat harapan si Congressman Christopher F. Benesha. Putik na ba? Ano yan pa? Tinodo mo na't lahat. Nagpa-endorso ka. Huwag natin sama si Ma'am Imelda.
Nagpa-endorse ako na kay Robin, pinakamaraming nakuwang boto sa kasaysayan ng langit at lupa. Nagpa-endorse ako na kay VP Inday Sara Duterte na gusto maging presidente ng impyerno. Ginawa mo na lahat tapos ganyan lang yung salubong ng tao sa'yo. Ang nakakapagtaka pa rito, ginawa niya itong pangangampanyang to after ng mga video. Siguro, tinignan niya, tinesting niya, dinrayera niya. Teka, kinampanya na ako ni Robin, kinampanya na ako ni VP Inday Sara, teka, labas nga ako. Tingnan ko pagkakaguluhan na. Ay, tingnan mo tao. Sana sa kapay namin, Sara Ingar Uming Residente, Sara Kapaloyan, Ano yan? District, Tingnan mo yung mga nakatambay. Jonathan, Senator Ay. Yung mga nakatambay, wala mo lang reaksyon. Kinawa niya, nakaganyan lang sa tricycle. Wala mo lang reaksyon. Kinawa ni Amy, no? Sabi ng mga sa tricycle, ha? Siguro sabi ng mga nasa tricycle, putik, ayun yung trader, oh. Ayun yung pamilya ayun yung membro ng Marcos na wala man lang pagmamahal sa kapatid niya. Hindi mo lang pinagtatanggol pa yung mga nangangarap maging presidente sa impyerno. Oo. Wala man lang reaction, eh, oh. Oh. Yun yung nag-tricycle. Marcos, Senator Amy Marcos, number 39, Senator. Play natin ulit. Yan. Good morning sa ating lahat. Sa ibang kaunang timog, watak arapan si Congressman Christopher Bevelasha. Kapusanan sa kapay namin, Sara Ingar Uming Residente, Sara Kapaloyan, Amina Kailian, Payja, Bogor District, Jonathan, Senator Amy Marcos, Senator Amy Marcos, number 39, Senator Amy Marcos na number 39, nasaksakay Ilocana, na Senadora. Putik na pa yun, nilangaw. Ma'am Amy, wala na, time to stop. Ma'am Amy, ito lang mapapayo ko sa iyo bilang isang mamamayang Pilipino, bilang isang netizen, butante rito sa Republika ng Pilipinas. Ito lang mapapayo ko sa iyo, tigil mo na yan. Payo ko lang sa iyo, kumbaga sa Pilipino, sa Tagalog, tigil mo na yan. Sa English, ma'am, time to stop. Wala na. Alam mo, Ma'am Amy, ang problema kasi sa'yo, ang nagpabaksak sa karir mo, sarili mo eh. Ano yung kagagahan pinagagawa mo? Ayan yung napala mo. Ayan yung sukli. Ayan yung sukli, napala, ano pa ba magandang term? Ayan yung napala mo, sukli, sa ginawa mo, hindi pagtatanggol sa iyong kapatid over family Duterte. Ayan yung naging bunga. Ayun, mas maganda yun. Ayun yung naging bunga. Kasi kumbaga sa tao, naguguluhan na yung tao sa'yo eh. Hindi alam kung anong lahi meron. Hindi alam kung anong kulay mo. Hindi alam kung anong lahi mo. Hindi alam kung anong tibok ng puso mo. Ay, naguguluhan sa yung tao. Parang wala kang direksyon kung saan kakakampi. Tapos, magsasalita ka. Pag nanalo ka, ganito, ganyan. Paano maniniwala ang tao sa'yo na pag nanalo ka, ganito, ganyan ang gagawin mo? Eh, ibinakikita mong karakter, ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo. Eh, walang maniniwala sa'yo. Parang ang dating mo, wala kang direksyon, tas nangangako ka, ganito, ganyan, pag nanalo ka. Eh, mismo sarili mo, parang walang direksyon. Sino maniniwala sa'yo? Wala. So, kasalanan mo yan. Tawag nga nila dyan, biktima ng sarili mong krimen. Yan ang napala mo.
So, aral mo na yan. Aral na yan sa'yo, ma'am, ha? Okay, mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantalangin yung lingkod, Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit sa susunod na vlog. Bye-bye.